Ano ang maaaring ibigay ng kwalifikasyon ng lisensya sa mga bagong aplikante nito? A. Kahit alin sa dalawa. B. Professional driver's license. C. Non-professional driver's license. Ang tamang sagot, letter C, non-professional driver's license. Ano ang tamang panuntunan bago pumasok ang sasakyan sa publikong kalsada mula sa garahe, iskinita o pribadong daan? A. Dapat huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. B. Ang sasakyan ang may karapatan kahit anong direksyon ng daan. C. Ikaw ang may karapatan sa daan lalo na mula ka sa kaliwang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Dapat kang huminto at magbigay ng daan sa mga sasakyan sa kalsada at sa mga naglalakad. Ano ang una mong dapat gawin kung ikaw ay nakaranas ng tire blowout? A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manabela. B. Agad na tapakan ang brakes upang maiwasan ang pagbangga sa mga sasakyan na nasa iyong harapan. C. Patayin ang makina. Ang tamang sagot, letter A. Huwag tapakan ang preno at mag-focus sa manabela. Ano ang maaaring maging violation ng isang driver na nag-overtake sa isang intersection na may isang lane lamang papunta sa isang direksyon? A. Pag-overtake sa isang intersection. B. Obstruction. C. Pagbaliwala sa senyas trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Pag-overtake sa isang intersection. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Katapusan ng kalsada. B. Cross na daan. C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Ang tamang sagot, letter C. Liliko ang kalsada pakaliwa o pakanan. Kung nagmamaneho sa daan o lane na malapit na sa dulo nito, ano ang una mong dapat gawin upang makapasok ng hindi nakakaabala sa daloy ng ibang trapiko? A. Lumipat bigla ng daanan o lane sa kaliwa. B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. C. Pumili ng isang angkop na agwat sa kaliwang daanan o lane. Ang tamang sagot, letter B. Iangkop ang bilis ng takbo sa daloy ng trapiko. Ikaw ay nagmamaneho sa municipal road na may bilis na 80 km kada oras nang biglang may isang batang tumawid sa kalsada. Ano ang dapat mong gawin? A. Maghanda sa pagbagal. B. Tapakan ang brake. C. Magpatuloy sa pagmamaneho upang maiwasan ang sakuna sa kalsada. Ang tamang sagot, letter B. Tapakan ang brake. Ano ang kahulugan ng kulay pulang bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot, letter B. Bawal magsakay o magbaba dito. Ano ang kahulugan ng kulay dilaw na bangketa? A. Bawal pumarada dito. B. Bawal magsakay o magbaba dito. C. Paradahan ng mga gagarahe. Ang tamang sagot, letter A. Bawal pumarada dito. Alin sa mga sumusunod ang kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na may kaalaman sa pagsasaayos pinansyal. B. Mga driver na nagbabayad ng buwis sa katapusan ng buwan. C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Ang tamang sagot, letter C. Mga driver na may positibong pag-uugali sa road safety. Alin sa mga sumusunod na kwalifikasyon ng isang maayos na driver? A. Mga driver na marunong gumamit ng clutch at preno habang nagmamaneho. B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan. C. Mga driver na nagpatuloy sa pagbiyahe kahit flat ang gulong para maiwasan ma-impound. Ang tamang sagot, letter B. Mga driver na may kaalaman sa pagmintina ng sasakyan.
Saan maaring ikabit ang karagdagang lamp ng motorsiklo at patungong direksyon? A. Nakatuon pa kaliwa. B. Nakatuon pa kanan. C. Nakatuon pa baba. Ang tamang sagot, letter B. Nakatuon pa kanan. Tama bang itutulak ng gravity ang iyong sasakyan ng pataas kapag nagmamaneho sa paakyat na daan sa bilis na 60 km kada oras? A. Mali. B. Tama. C. Kailangang bilisan pa. Ang tamang sagot, letter A. Mali. Sa malinaw na pananaw na hindi bababa sa 200 talampakan, aling lugar ang hindi mo dapat overtaken? A. Sa paanan ng tulay. B. Sa sangang daan. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Alin sa mga ito ang layunin ng pagkolekta ng Motor Vehicles Users Charge or MVUC? A. Dagdag pondo para sa nagbabantay ng weighing scale. B. Para mapunduhan ang sahod ng mga traffic enforcers. C. Para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Para punduhan at maiwasan ang pagkasira ng mga kalsada. Ano ang maaring ipataw sa paglabag kung ang isang driver ay nakapasa sa field sobriety test? A. Pagwalang bahala sa senyas trapiko. B. Pagmamaneho ng lasing. C. Initial na traffic violation. Ang tamang sagot, letter C. Initial na traffic violation. Ang biglaang pagpreno na nagre-resulta sa mga banggaan ng mga sasakyan ay posibleng epekto ng A. Hindi pagsusuot ng seatbelt. B. Sobrang laki inflated na mga gulong. C. Pagtutok o tailgating. Ang tamang sagot, letter C. Pagtutok o tailgating. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang ilaw trapiko ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay magiging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi. C. Walang sagot. Ang tamang sagot, letter B. Hindi totoo. Papalapit ka sa intersection na may maraming sasakyan, maraming lane na may mga marka. Sa huling sandali na pagtanto mo na nasa maling lane ka, dapat kang A. Ipilit ang iyong daan. B. Manatili sa iyong lane. C. Huminto hanggang sa wala nang dumaan ng mga sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Manatili sa lane na iyon. Sa karaniwang kondisyon, ano ang pinakamababang ligtas na distansya sa pagsunod? A. Hindi bababa sa 4 na segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. B. Hindi bababa sa 6 na segundo ang inirekomendang distansya sa pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. C. Hindi bababa sa 2 segundo ang inirekomendang distansya sa pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Ang tamang sagot, letter C. Hindi bababa sa 2 segundo ang inirekomendang distansya ng pagsunod sa ilalim ng karaniwang kondisyon. Kung ikaw ay pumarada sa tabi ng sasakyang nakaparada, ikaw ay A. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. B. Magbabayad ng halagang doble ng dapat bayaran ng nakaparadang sasakyan. C. Obligadong bayaran ng triple ang parking fee. Ang tamang sagot, letter A. Nakasasagabal sa malayang daloy ng trapiko. Kapag nasiraan ka ng sasakyan sa daan, ano ang gagawin mo? A. Iwan ang sasakyan at tumawag ng mekaniko. B. Patayin ang makina at tumawag ng mekaniko. C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD 10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang hazard warning light at maglagay ng EWD o early warning device
10 metro man lamang sa likuran ng nakahintong sasakyan. Alin sa mga sumusunod na palatandaan ang nagsasaad ng mga regulasyon kapag binabaliwala ay magiging isang openso? A. Regulatory signs. B. Informative signs. C. Warning signs. Ang tamang sagot, letter A. Regulatory signs. Ano ang dapat mong gawin kung magmamaneho ka ng gabi sa mga kalsada sa bundok? A. Bumusina kapag papalapit sa kurbada. B. Mag-ilaw at bilisan ang takbo. C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Ang tamang sagot, letter C. Pailawin ang dim light tuwing papalapit sa kurbada. Kung walang linyang minarkahan sa kalsada, dapat kang magmaneho. A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. B. Sa gitna ng kalsada. C. Kahit saang bahagi ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Malapit sa kanang bahagi ng kalsada. Kapag nagmamaneho ng sasakyan na may anti-lock braking system or ABS, sa pinakamabilis na takbo at kailangan mong biglaang huminto, ano ang dapat mong gawin? A. Tapakan ang pedal ng preno ng tuloy-tuloy. B. Bombahin ang preno. C. Pumreno ng banayad. Ang tamang sagot, letter C. Pumreno ng banayad. Sino ang responsable upang hindi mag-overload ang sasakyan? A. Ang may-ari ng sasakyan. B. Ang driver o ang pasahero ng sasakyan. C. Ang taong nagpapasakay sa sasakyan. Ang tamang sagot, letter B. Ang driver o pasahero ng sasakyan. Kapag nakarating ka sa intersection na walang traffic enforcer at walang traffic signal, dapat kang magbigay daan sa A. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kaliwa. B. Trapiko, mga sasakyang katapat sa kasalungat ng iyong direksyon. C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang tamang sagot, letter C. Trapiko, mga sasakyan na nagmula sa iyong kanan. Ang paglusot sa overtaking sa pataas na kalsada patungo sa tulay ay pinagbabawal maliban kung A. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 75 metro. B. Malinaw na nakikita na nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 100 metro. C. Malinaw na nakikita na nagmamaneho sa daan ang layong hindi bababa sa 150 metro. Ang tamang sagot, letter C. Malinaw na nakikita ng nagmamaneho ang daan sa layong hindi bababa sa 150 metro. Kailan mo maaring gamitin ang hazard warning na ilaw habang nagmamaneho? A. Sa highway upang magbigay ng babala na may panganib sa unahan. B. Sa matataong lugar sa halip na magbusina sa loob ng 11:30 ng gabi hanggang 7 ng umaga. C. Sa mga panlalawigang rota pagkatapos ng babala ng mga hayop. Ang tamang sagot, letter A. Sa highway upang magbigay ng babala na may panganib sa unahan. Ang ibig sabihin ng hindi gumagalaw na pulang X ay A. Dapat kang umalis sa linyang ito. B. Maaari kang magmaneho sa daang ito. C. Hindi ka maaring magmaneho sa daang ito. Ang tamang sagot, letter C. Hindi ka maaring magmaneho sa daang ito. Ikaw ay malapit ng lumiko pakaliwa at isang mabilis na sasakyan sa kabilang bahagi ng kalsada ay patungo din sa direksyong nais mong likuan. Ano ang gagawin mo? A. Hayaang makalampas ang mas mabilis na sasakyan. B. Agad na kumanan. C. Magmaneho ng mabilis upang maiwasan ang mabilis na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Hayaang makalampas ang mabilis na sasakyan.
May pananagutan ba ang isang driver na nagkaroon ng pagkakataon na maiwasan ang isang aksidente sa kalsada ngunit ito ay hindi niya ginawa? A. Oo. B. Hindi. C. Wala sa nabanggit. Ang tamang sagot, letter A. Oo. Ano ang iyong nilabag kung ikaw ay nagmamaneho ng mabagal sa isang linya para lamang sa pag-overtake? A. Pagharang o obstruction. B. Pagtakbo ng mabilis. C. Mabagal na pagtakbo. Ang tamang sagot, letter A. Pagharang o obstruction. Sinong mga driver ang dapat na gumamit ng seatbelt? A. Sa mga may hawak ng lisensyang non-professional at professional. B. Para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. C. Para sa mga hindi professional na driver, particular sa mga magagaan na sasakyan. Ang tamang sagot, letter A. Sa mga may hawak ng lisensyang non-professional at professional. Maaari bang magmaneho sa mga transition lines sa kalsada? A. Oo. B. Hindi. C. Oo kung ang trapiko ay mabigat. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Maaari bang magkarga ng kargamento na lagpas sa itinakdang timbang ng sasakyan? A. Oo. B. Hindi. C. Oo kung ang karga ay madaling mabasag o nabubulok. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Ang mga lugar na ito ay hindi maaaring magparada ang mga sasakyan. A. Intersection, tawiran. B. Parking area, tawiran. C. Intersection, parking lots. Ang tamang sagot, letter A. Intersection, tawiran. Nagmamaneho ka sa isang kalsada at ang PWD na naka-wheelchair ay biglang tumawid sa kalsada. Paano mo maiwawasang tamaan ang PWD? A. Bilisan ang pagmamaneho. B. Lumipat sa ligtas na lane o lugar upang maiwasan ang PWD. C. Maghanda sa paghinto. Ang tamang sagot, letter B. Lumipat sa ligtas na lane o lugar upang maiwasan ang PWD. Alin sa mga sumusunod ang madalas dahilan ng stress o tensyon? A. Personal at problema sa pamilya, mabagal na daloy na trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nakakainis na bumubuntot na motorista, bigla ang paghinto ng mga sasakyan sa harapan. B. Nakangiti at masunurin ng mga pasahero, mga taong tumatawid sa tawiran, mga disiplinadong kapwa motorista. C. Tamang pagpreno ng mga sasakyan sa harapan, paghinto ng ibang sasakyan sa tamang lugar, paggamit ng sinya sa pagliko ng mga motorista bago lumipat ng lane. Ang tamang sagot, letter A. Personal na problema sa pamilya, mabagal na daloy ng trapiko, hindi maayos na kalsada, mga nakakainis na bubuntot na motorista, biglang paghinto ng mga sasakyan sa harapan. Ano ang dapat na bilis na sasakyan kung ito ay manggagaling sa isang continuity line? A. Sundin ang bilis ng mga sasakyan sa loob ng expressway. B. Huminto sa gilid ng continuity line at gumamit ng signal light. C. Bigla ang pagtapak sa silinyador ng mas mabilis sa speed limit. Ang tamang sagot, letter A. Sundin ang bilis ng mga sasakyan sa loob ng expressway. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side and rear view mirror ng A. Mabilis, madalian. B. Hanggang gusto mo. C. Hindi kukulangin sa minuto. Ang tamang sagot, letter A. Mabilis, madalian. Ang mahuhuling lasing sa alak o pinagbabawal na gamot ay may parusang A. 2,000 pesos. B. Pagkabilanggo ng 6 na buwan. C. 1 buwang pagsuspende ng lisensya. Ang tamang sagot, letter A. 2,000 pesos. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat suminyas, tingnan ang rearview mirror at A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. B. Bumusina.
C. Sindihan ang headlight. Ang tamang sagot letter A. Tingnan kung may paparating na sasakyan. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa? A. Biglang liko at bumusina. B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metros. C. Ipagwalang bahala ang hudyat. Ang tamang sagot letter B. Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro. Ang isang driver's license ay maaring magmaneho ng A. Kahit anong uri ng sasakyan. B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. C. Pampasaherong sasakyan lamang. Ang tamang sagot letter B. Sasakyang nakasaad sa lisensya. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin? A. Mamarahan. Bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. B. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada. C. Magpreno bigla habang tumatakbo sa kurbada. Ang tamang sagot letter A. Mamarahan. Bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highways, kailangang mag-signal A. 10 segundo bago gawin ito. B. 5 minuto bago gawin ito. C. 1 minuto bago gawin ito. Ang tamang sagot letter A. 10 segundo bago gawin ito. Kailan dapat magdesisyon ang isang driver? A. Kung buhol-buhol na ang trapiko. B. Kung mahusay siyang magmaneho. C. Habang siya ay nagmamaneho. Ang tamang sagot letter C. Habang siya ay nagmamaneho. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan? A. 35 km/h. B. 20 km/h. C. 30 km/h. Ang tamang sagot letter B. 20 km/h. Ang driver ay tinuturing na professional kung A. Kaya niyang magmaneho kahit anong uri ng sasakyan. B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. C. Siya ay bihasa sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter B. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero. Ayon sa Republic Act 4136, alin sa mga sumusunod ang maximum na nararapat na bilis sa malawak na pambansang kalsada? A. 80 km kada oras. B. 100 km kada oras. C. 60 km kada oras. Ang tamang sagot letter A. 80 km kada oras. Ano ang kailangan mong gawin kung masundan mo ang truck na may ganitong kumukurap-kurap na sinyas sa kanyang likuran? A. Magmaneho papalayo sa truck. B. Dumaan sa kanyang linya. C. Dumaan sa kaliwang linya. Ang tamang sagot letter C. Dumaan sa kaliwang linya. Ilang metro ang lampas na haba sa sasakyan ng kargada para malagyan ito ng pulang bandera? A. Mahigit sa 0.5 metro. B. Mahigit sa 1.0 metro. C. Mahigit sa 1.5 metro. Ang tamang sagot letter B. Mahigit sa 1.0 metro. Sino ang mananalo kung ang bawat partido ay hindi malampasan ang stress o tensyon? A. Insurance company. B. Opisyal ng adjudikasyon. C. Wala sa agresibo o sa biktima. Ang tamang sagot letter C. Wala sa agresibo o sa biktima. Kailan maaring mag-overtake sa isang kurbada? A. Anumang oras na gusto ng driver na mag-overtake. B. Kung ang nakikita ng driver ay nasa 1 kilometro at kung ang kalsada ay walang guhit na nagbabawal mag-overtake.
C. Kung ang driver ay makikita niya 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal mag-overtake. Ang tamang sagot, letter C. Kung ang driver ay makikita niya 150 metro at walang sinya sa kalsada na nagbabawal mag-overtake. Ano ang mga pagsusuri na ginawa upang malaman kung positibo sa alak ang isang driver? A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo sa isang paa. B. Pag-check sa mata, diretsong pagtakbo, luksong lundag. C. Pagbabasa, pag-awit ng lupang hinirang at pag-inom ng 1 litrong tubig. Ang tamang sagot, letter A. Pag-check sa mata, paglakad at pagtayo ng isang paa. Ano ang mga kailangan sa pagpaparehistro ng sasakyan? A. Emission at police clearance. B. Driver's license at NBI clearance. C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Ang tamang sagot, letter C. Inspeksyon ng sasakyan at emission test sa LTO. Saan madalas makita ang mga ganitong senyas trapiko? A. Bago umabot sa tulay. B. Bago magpalit ng lane. C. Sa poste na tawiran ng tao. Ang tamang sagot, letter C. Sa poste na tawiran ng tao. Kailan ginagamit ang alcohol breath analyzer or ABA? A. Kung ang driver ay pumasa sa lahat ng field sobriety test. B. Kung ang driver ay bumagsak sa isang field sobriety test. C. Kung pinilit ng enforcer na gamitin ang ABA test. Ang tamang sagot, letter B. Kung ang driver ay bumagsak sa isang field sobriety test. Mandatory na dalhin ng mga driver ng kotse anong uri ng siguro insurance? A. Komprensibo. B. Third party. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter B. Third party. Saan dapat ilagay o ikabit ang plaka ng motorsiklo? A. Sa likuran ng motorsiklo. B. Sa tangke ng gasolina ng motorsiklo. C. Sa takip ng tangke ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter A. Sa likuran ng motorsiklo. Ano ang ibig sabihin ng patay sinding kulay dilaw na ilaw trapiko? A. Huminto sa tamang hintuan. B. Magpatuloy ng maingat. C. Magmaneho ng may tulin na 40 km/h. Ang tamang sagot, letter B. Magpatuloy ng maingat. Sa ilalim ng batas, ano ang iba pang sanhi na maaring makaapekto sa iyong kalagayan sa pagmamaneho maliban sa inuming nakakalasing? A. Kumain habang nagmamaneho. B. Mapanganib na ilegal na droga. C. Pakikinig sa malakas na musika. Ang tamang sagot, letter B. Mapanganib na ilegal na droga. Ito ay traffic sign na oktagonal ang hugis. A. Paradahan. B. Lugar na sasakyan at babaan. C. Babala ng pagtigil. Ang tamang sagot, letter C. Babala ng pagtigil. Alin sa mga sumusunod na sasakyan ang maaring gumamit ng kumikislap na asul na ilaw? A. Expressway maintenance. B. Sasakyan ng bump disposal. C. Patrol ng pulisya. Ang tamang sagot, letter C. Patrol ng pulisya. Ang dalawang highway na iyong pupuntahan ay makitid na daan. Dapat kang A. Dumiretso agad at huwag alalahanin ang tungkol sa karapatan sa daan. B. Maghintay ng iba pang sasakyan at sundan ang mga ito. C. Maghintay hanggang wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon. Ang tamang sagot, letter C. Maghintay hanggang wala ng sasakyan sa magkabilang direksyon.
Maaari bang gamitin sa pampublikong daan ang motorsiklo kung ito ay wala pang rehistro? A. Oo. B. Oo, kung ang pagbiyahe ay may pahintulot ng dealer nito. C. Hindi. Ang tamang sagot, letter C. Hindi. Ano ang dapat gawin ng isang law enforcer kung makumpiska ang isang motorsiklo? A. Gamitin ang motorsiklo pansamantala. B. I-surrender ang motorsiklo sa otoridad. C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Ang tamang sagot, letter C. Dalhin ang motorsiklo sa pinakamalapit na impounding area. Kumplituhin ang pahayag. Walang sasakyang dimotor ang dapat na magmaneho sa paraang maging dahilan upang maglabas o magdulot ng anumang hindi ka nais-nais na amoy, usok o A. Tunog, B. Kulay, C. Ingay. Ang tamang sagot, letter C. Ingay. Kasama sa preventive maintenance ang pagsuri at muling pagsuri ng lahat ng mga halagang bahagi, mga consumables at accessories ng sasakyan upang A. Ipasa ang pag-renew ng LTO ng pagpaparehistro. B. Maging pamilyar sa sasakyan. C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Panatilihin ang pagiging karapat-dapat ng sasakyan sa kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papalupot ang kalsada sa unahan. B. Palapad ang kalsada sa unahan. C. May barikada sa unahan, humanda na lumiko. Ang tamang sagot, letter A. Papalupot ang kalsada sa unahan. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ang kalsada ay may dibisyon. B. Two-way na trapiko. C. Bawal ang mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Two-way na trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Magbigay ka. C. Huminto ka. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay ka. Alin sa mga sumusunod ang dapat nasa mabuting kondisyon kapag nagmamaneho? A. Velocimetro. B. Chain train. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Ilang auxiliary light kagaya ng LED ang maaring ikabit sa motorsiklo? A. 4. B. 3. C. 2. Ang tamang sagot, letter C. 2. Ayon sa Republic Act 10054, ano-ano ang maituturing na standard protective na helmet pang motorsiklo? A. Angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB. B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. C. Mga helmet na ibinibigay at ibinebenta ng mga otorisadong nagbebenta ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter B. Daang tren. Anong kasuotan ang pinapayong gamitin kung sasakay sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan lalo na kung gabi? A. Protective clothing. B. Coverall. C. Matingkad na kasuotan. Ang tamang sagot, letter C. Matingkad na kasuotan.
Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? A. Maingat na iparada ang tricycle pagkatapos tumawag at maghintay para sa isang kwalipikadong mekaniko. B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. C. Paandarin ang makina sa neutral pagkatapos ay mabilis na lumipat sa first gear at magmaneho ng pataas. Ang tamang sagot letter B, paandarin ang makina at magmaneho ng pababa. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. B. Palapad ang kalsada sa unahan. C. Papalupot ang kalsada sa unahan. Ang tamang sagot letter A, manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. May tawiran ng tren sa unahan. B. May ilaw trapiko sa unahan. C. May stop na palatandaan sa loob ng 150 metro sa unahan. Ang tamang sagot letter B. May ilaw trapiko sa unahan. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ikaw ay papasok sa intersection. B. Paparating ka sa monumento ni Bonifacio. C. Ikaw ay paparating sa rotonda o roundabout. Ang tamang sagot letter C. Ikaw ay paparating sa rotonda o roundabout. Ayon sa Republic Act 10666, ano ang pinakamataas na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata? A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. B. Multa at 3 buwan na pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. C. Multa at 6 na buwan na pagsuspinde ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot letter A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal? A. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 2 helmet na full face. B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full face. C. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 1 helmet na full face. Ang tamang sagot letter B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng 3 helmet na full face. Ano ang dapat suriin ng driver ng motorsiklo? A. Saddlebag, top box, oil ng makina, transmission fluid, pedal ng preno, speedometer. B. Reserbang gulong, brake pads at shoes, silinyador. C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ang tamang sagot letter C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot letter A. Humanda sa paghinto. Ano ang pangunahing gamit ng bahaging ito ng motorsiklo na pinapaikot ng rider gamit ang kanang kamay? A. Para magpreno sa likuran. B. Para magpalit ng kambyo. C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ang tamang sagot letter C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Maliban sa brake rotors, brake pads at brake pipes, ano pa ang isa sa mahalagang parte ng brake system? A. Brake lining. B. Brake shoe. C. Brake caliper. Ang tamang sagot letter C. Brake caliper. May isang puting linya sa kanang bahagi ng kalsada ang tumabilis papunta sa iyong kaliwa. Ito ay nagpapakita na A. May nagdudugtong na intersection sa unahan. B. Ang kalsada ay magiging makitid.
C. Ikaw ay paparating sa construction area. Ang tamang sagot, letter B. Ang kalsada ay magiging makitid. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang kotse. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. Ang tamang sagot, letter C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. B. Sa iba pang nag-overtake na sasakyan. C. Magbilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. Bakit hindi ligtas na sumakay sa tabi ng kotse? A. Dahil sa blind spot. B. Ang isa pa na driver ay maaring magpanik. C. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Ang tamang sagot, letter C. Baka madulas ka kapag biglang nagpreno ang sasakyan. Isang pagbubukod para sa isang bata na sumakay bilang pasahero ng isang motorsiklo sa pampublikong kalsada na may mabigat na trapiko at mataas na bilang ng mabibilis na sasakyan at kung saan ang isang limitasyon ng bilis ay higit sa 60 km kada oras ay A. Ang pasahero na bata ay maaring maabot ang balikat ng driver. B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. C. Ang bata na pasahero ay may pahintulot ng magulang. Ang tamang sagot, letter B. Ang pasahero na bata ay nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Ano ang dapat mong tingnan kung ikaw ay naghahanda sa pagdahan-dahan? A. Mga sasakyan sa kaliwa at kanan. B. Neutral na kambyo. C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Ang tamang sagot, letter C. Mga sasakyan sa harap at likuran. Saan makikita ang sinyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada. B. Sa palaruan. C. Sa puok tawiran ng paaralan. Ang tamang sagot, letter C. Sa puok tawiran ng paaralan. Saan ka dapat huminto bago pumasok sa rotonda? A. Sa linya ng paghintay o holding line. B. Sa panlabas na lane ng rotonda. C. Sa tawiran ng mga tao. Ang tamang sagot, letter A. Sa linya ng paghintay o holding line. Habang nagmamaneho sa gitnang lane, pinara ka ng traffic enforcer at magpapaliwanag na sa iyong violation. Ano ang susunod mong gagawin? A. Ibigay ang iyong lisensya sa pagmamaneho at maghintay. B. Ipaliwanag ang iyong panig sa traffic enforcer at makipag-ayos. C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Ang tamang sagot, letter C. Sabihan ang traffic enforcer na kailangan mong huminto sa mas ligtas na lane at ihanda ang iyong mga dokumento. Kung huminto ka sa isang intersection, anong kulay ng ilaw trapiko maaari kang gumamit ng telepono? A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. B. Pula upang walang madisturbo. C. Dilaw upang ang pag-text ay humaba. Ang tamang sagot, letter A. Wala. Ang paggamit ng cellphone ay pinagbabawal kahit nakahinto ang sasakyan sa isang intersection. Ang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na A. Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa. B. Maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro. C. Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan. Ang tamang sagot, letter B. Maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro.